Ang balita ngayon mukhang itong Magnolia Chicken Templados, ang Phoenix Fuel Masters at itong Raynor Shine Elasto Painters ay magkakaroon ng isang 3-team trade. Ang tatlong nabanggit na koponan ay lahat gustong palakasin yung kanilang lineup para dito sa Commissioner's Cup. Alam natin may import na itong Magnolia at itong Phoenix at itong Raynor Shine wala pa. Pero bukod sa pagkuha ng import, gusto rin nilang kumuha ng mga malalakas na players na magagamit. At ang isang pwedeng mangyari dyan ay magkaroon ng trade. Itong Magnolia, Raynor Shine at Phoenix, ang mangyayari dyan ganito. Mapupunta dito sa Magnolia itong si 6-7 kay Balungay ng Phoenix Fuel Masters. At dito naman sa Phoenix makukuha nila ang 6-7 din na si Luis Villegas. Samantala naman ang Rain or Shine ay makukuha naman itong 6-6 na si Russell Escoto at isasama pa itong si Joseph Eriobu. Kaya dalawang player ang makukuha nitong Rain or Shine Elasto Painters dahil syempre itong si Russell Escoto ay hindi na bata. Hindi katulad nitong si Balungay na bata pa. At itong si Luis Villegas. Kaya okay lang naman sa Magnolia kung sakasakali na itong si Eriobu at si Escoto ang kanilang pamigay dahil mahusay din naman ng mga players itong makukuha nila, itong si Kai Balungay. Itong si Balungay may laki potential yan para dito sa Magnolia Chicken Templados at sa tingin ko magagawa ng paraan talaga yan ng Magnolia para masiguro na sila ay isa dun sa mga teams na magiging successful sa Commissioner's Cup. Malaki potential nito si Balungay lalo na kung ipapares mo dito kay Xavier Lucero. Dalawang batang power forward center na magagamit nila. Parehong 6-7 yan so hindi na paproblemahin ng Magnolia yung pakikipag-match up dito sa malalaking team sa PBA. At ang isa pang pwedeng nasing masabi dyan, lulumag din yung rotation ng Magnolia. Kung wala na itong si Escoto at itong si Eriobu, pwede na nilang gamitin ito si Balungay at itong si Lucero plus si Laput at isang Galang. So solid na yung front court nitong Magnolia Chicken Templados. At sa tingin ko kung makukuha nila itong si Balungay, baka pwede na rin nilang gumawa ng iba pang trade kasunod niyan. At sa tingin ko, ang pwedeng gawin ng susunod ng Magnolia, i-trade naman itong si Calvin Abueva at itong si Rom De La Rosa. Itong si Abueva pwedeng ibigay sa Converge para makuha si Shawnee Winston. Actually, yung dalawang yan, si Abueva at si De La Rosa, ibigay nila sa Converge para kay Shawnee Winston. Kahit naman mawala yung dalawa at si Winston ang kapalit, sulit pa rin yan dahil nandiyan si Jerica Hanmisi at itong si Aris Dionisio. So, hindi naman mawawalan masyado ang Magnolia. Plus, parating pa itong si Jerome Lastimosa, of course. Kaya sa tingin ko, okay na nagawin ng Magnolia yung pag-upgrade ng kanilang lineup dahil malaki may itulong yan dito sa kanilang koponan. Lalo na kung gusto na nila talaga na maging champion. Sa ngayon kasi, nakafocus ang lahat dito sa gagawin ng mga trades ng San Miguel dahil maaga na eliminate at itong Barangay Ginebra kung sakasakali na matalo dito sa TNT. Pero sa tingin ko naman, itong Magnolia hindi rin niya papabayaan ng management. Nakita na nga natin na sa kanila binigay si Xavier Lucero kahit ito hinihiling nitong San Miguel at ng Ginebra. Kaya sa tingin ko kung gugustuhin ng Magnolia na pumasok sa isang 3-team trade ay magiging okay yan. Ang Phoenix at ang Rain or Shine ay mga independent teams. So sigurado na mabilis itong maaprubahan ng PBA kaya hindi yan magiging issue. Kaya sa ngayon dito natin masasabi na magiging malakas talaga itong itong Magnolia Chicken Templados kapag nakuha nila itong si Kai Balungay dahil yan talaga ang tutulong dito sa kanilang center position ngayon na talagang kinakailangan nila dahil aminin na natin na magkakaroon talaga ng problema itong Magnolia Chicken Templados kapag hindi pa nila naayos yan. Dahil syempre, asahan natin na magpapalakas itong San Miguel, pati na itong Barangay Ginebra at itong si Brandon Ganuelas Roser. Pabalik na rin yan dito sa TNT Tropang Giga.